Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil He showed us the way to the Almighty Father. At walang mas nakakakilala kay Almighty Father kung di si Jesus. Kaya didikit tayo kay Jesus Christ. At alam naman natin na sinabi ni Jesus Christ na the Father and I are one. At si Jesus Christ, nagpapatawad siya ng kasalanan ng mga tao, gaya ni Almighty Father. Simula pa nung bago pa man nagawin itong mundo, kasama na ni Almighty Father, si Jesus. Pero hindi pa Jesus ang pangalan niya. Nung ipinanganak lang siya dito sa lupa, saka siya binigyan ng pangalan na Jesus or Yeshua. Pero nakita natin sa Book of Revelation, nakalagay sa kanyang pangalan, the true and faithful, capital letters yon. At saka nakalagay doon na siya lang ang nakakaalam ng kanyang pangalan, di ba? Dito sa Book of Revelation. Revelation chapter 19 verse 12. So si Jesus Christ, He has a name written on Him, but He is the only one who knows the name. No other person knows the name. So si Jesus ito. Last time ang binasa natin was Daniel chapter 9. Doon sa Daniel chapter 8, nakita niya ng vision kung ano ang mangyayari sa future. Ipinakita kay Daniel. Ngayon, dito naman sa Daniel chapter 9, that was Daniel chapter 8, no? Yung vision, the ram and the goat. Yung goat na sinasabi dun sa the ram and the goat sa Daniel chapter 8, hindi lang yun isang country or isang kingdom. Ano sila, madami sila na country. Kaso nga lang, in example lang natin, yung isang paper bill na may nakalagay na pyramid. No? As proof na up to now, may bearing pa din yung mga Egyptian teachings up to now na iba lang ang mga pangalan. So, applicable, na ina-apply pa rin yun ng mga tao na mga hindi followers ni Christ. At saka kung titignan nyo, sa history, sa buong mundo, hindi lang isang powerful country, sa history, merong mga tao na sila yung national hero, no? Ng isang country. Example, sa Philippines, si Jose Rizal. Ngayon, nang inaral namin yung inaaralan namin si Jose Rizal, di ba galit siya sa mga praile, gano'n. Kilala niyo ba yung mga praile? Sa mga Spaniards, galit siya. Tapos, rebel, di ba si Jose Rizal? Isa siyang, pag nakalagay kasi sa sa history, isa siyang member ng isang organization na nakuha niya from other country. Isang organization yon from other country na nag-exist pa bago pa siya naging Jose Rizal. So, kasama siya sa isang organization na yon. Yun ay kasi nagtataka ko, ano ba yung Masonry? So, kasali si Jose Rizal doon. Ngayon, all over the world, merong ganon na organization na up to now, meron pa rin. And before 1500s, meron pa rin, pero hindi yun pa ang pangalan.
hanggang Egypt. Kung i-trace back mo, hanggang Egypt yon. Okay? Naintindihan niyo ba? Hanggang Egyptian yon. Ancient Egyptian civilization, doon nabuo yung organization na yon, na up to now ay existing pa rin. So dati itinatago, no? Pero nung napag-aralan natin nung si Jose Rizal, itinatago pa din pero konti lang. Ngayon talagang ano na, 'di ba? Hindi naman itinatago na. Pero hindi ko sinasabi na 'yon ang beast, no? Hindi 'yon. Ibig sabihin, ang sinasabi ko lang, sa isang country, may national hero na member ng organization na 'yon, even sa Russia or sa Europe, no? Even dun sa mga sa Switzerland, may mga national hero sila, member ng ganon, yung mga pinakamatataas na pwesto ng lipunan sa mga politicians, na mga taong mayayaman, member sila noon. Pero ayoko nang i-explain ng malawak, no? Even sila, yung nag-aral ng ibang bansa ng mga national hero ng Philippines, member din ng ganon. Okay, sila, yung mga nag-rebel sa isang government. Kaso si Andres Bonifacio, hindi yung member. No? Hindi siya, kasi pang ano lang yun, pang elite lang yun. No? Diba si Jose Rizal, elite siya. Kaya nga siya nga naging national hero eh. Hindi si Andres Bonifacio kasi walang hatak si Andres Bonifacio. Naiintindihan niyo ba yung gusto kong sabihin? Hindi niya naintindihan. Kaya yung Egypt hanggang ngayon, meron pa rin siyang hawak sa buong mundo. Yung teachings ng mga ancient Egyptians, ina-apply pa rin up to now. Yung sorcery, doon din galing, no, ng ancient Egypt. Lahat yun, pati yung pag-e-embalm, doon din sa Egypt galing, di ba? Up to now, ina-apply pa rin natin yon sa mga taong nawala na. So, doon natin nakuha sa ancient Egypt. Ngayon, nung nakita ni Daniel, pinakita kay Daniel yung vision na yon, ang ginawa ni Daniel ay nag-pray siya. Nag-mourn siya dahil napakahirap ng pagdadaanan ng mga tao dun sa vision na ipinakita kay Daniel. Ipinakita ni Angel Gabriel kay Daniel sa utos yun ni Almighty Father, kasi hindi naman gagawa ang mga angel kung hindi yun inuutos ni Almighty Father, kung hindi alam ni Almighty Father yun. So si Daniel ngayon, ang ginawa niya, nag-pray siya, nag-mourn siya, ipinagluksa niya ang mga tao, ang buong mundo, ipinagluksa niya at inihingi niya ng tawad, kasi as prophet, hindi naman siya pwedeng magpatawad ng tao, si Daniel. Kasi kung prophet siya, hindi nagpapatawad ng kasalanan ng mga prophet. Nag-aano sila, yung mga prophet, nag-i-intercede, nagwa-warn lang sa mga tao. Just like Jonah. Kilala niyo si Jonah, di ba? Nagbabasa naman tayo ng Bible siguro, no? Kaya itong si Daniel, nag-pray siya kay Almighty Father para mapawala ng kasalanan ng mga tao, na mapacify si Almighty Father. Nagpakumbaba si Daniel. So tayo rin magpapakumbaba, paghingi tayo ng tawad, at nasa presensya tayo ni Almighty Father at ni Jesus Christ.
maawain si Almighty Father. Kasi kung hindi maawain si Almighty Father, ngayon pa lang wala na tayo. Kaya yung tatay natin, slow to anger, full of mercy, loving, and He's still giving us chances to call on Him and to trust Jesus. Because Jesus is our Savior and Redeemer. Magiging maganda lang ang tingin sa atin ni Almighty Father kung i-acknowledge natin ang kanyang anak, kaisa-isang anak, the only begotten Son, na nagsisimbolize ng pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Kaya si Jesus, Diyos siya, gaya ni Almighty Father. Nagpapatawad ng kasalanan ng mga tao. Naging worthy si Jesus because hindi siya nagkaroon ng kasalanan nung naging tao siya dito sa lupa. At siya nag-introduce sa atin kay Almighty Father. At siya ang nagpadala sa atin ng Holy Spirit, si Jesus Christ. May prophet bang makakagawa nun na magpapadala ng Holy Spirit? Wala. So, hindi prophet si Jesus. Ang daming proof na si Jesus, hindi siya prophet. Pero, dahil sa sobrang pagmamahal ni Jesus Christ kay Almighty Father, respect, sobrang respeto niya si Almighty Father, nagpapakumbaba siya kay Almighty Father. Kaya ibinigay ni Almighty Father lahat kay Jesus, power and authority. At yung kingdom ni Jesus hindi mawawala. It'll last forever. So, ngayon, nakita niya yung vision ni Daniel. Na ang tao ay dapat to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up a vision and prophecy, and to anoint the most holy place. Dito sa King James Version na nakalagay, and to anoint the most holy. Daniel chapter 9 verse 24. Sa sobrang dami ng kasalanan ng mga tao, hindi na kailangan pa na si Almighty Father yung sumira ng mundo. Tayo na mismong sumisira sa sarili natin. Dahil nag-give in tayo sa mga kasalanan, hindi natin na-acknowledge yung Almighty Father. Tayo na mismo. Kasi may free will tayo eh. Tayo na mismo nagde-decide. At yung gagawin ni Almighty Father, ano lang yan, resulta lang yon ng mga ginagawa natin. Hindi niya gustong mangyari yung mga mangyayari. Pero dahil sa kasalanan natin, kailangan tayong matuto ng leksyon. At gusto rin ipagtanggol ni Almighty Father yung mga tao na faithful sa Kanya. So dito na tayo sa Daniel chapter 10. In the 3rd year of Cyrus, king of Persia, a revelation was given to Daniel, who was called Belteshazzar. Its message was true and it concerned a great war. A great war or a burdensome event or circumstances. The understanding of the message came to him in a vision.
So, lagi nakakakita ng pinapakitaan ng vision ni Almighty Father, si Daniel. Kasi si Daniel ay faithful kay Almighty Father. Sa verse 2, at that time ay Daniel mourned for 3 weeks. 3 weeks na nagmo-mourn si Daniel, na malungkot siya. Dahil nga, nakita niya sa vision yung paghihirap ng mga tao dahil sa kasalanan. I ate no choice food, no meat or wine touched my lips, and I used no lotions at all until the 3 weeks were over. 3 weeks. 7 siya nag-mourn. 7. So that's 7. So nakikita niya ng 7 is a complete number. On the 24th day of the first month, as I was standing on the bank of the great river, the Tigris, I looked up, and there before me was a man dressed in linen. This is verse 4. On the 24th day of the first month, no? Kailan itong 24th day of the first month? Hindi to January, February, March, no? Hindi kasi dito sa Old Testament, wala namang tawag. First month, second month, third month ang tawag. Hindi January, February. Ginawa lang natin January, February, March, April yon dahil nga sa Roman Empire. So, yun naman ang contribution ng Roman Empire, no? Saka yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Saturday, hindi yon. Pag Saturday, talagang Sabbath day yon, Sabado. Pero ang naglagay lang ng pangalan sa mga weeks, days of the weeks, ay ang Roman Empire. Kaya yun din ang kanilang contribution. Aside dun sa paglalagay ng mga name ng months. Kung 24th day of the first month, so, ang sa Jewish calendar, napunta tayo sa Jewish calendar, na alam naman natin Jewish calendar, di ba? Hindi to in January, no? February. Hindi to January 24. Kung hindi to January 24, ano ito? Anong araw ito? Kasi sa Jewish calendar, ang first month ay Nisan, na nag-start ng March to April. Yun ang first month. So ito, 24th month of the first month. So ito ay mga March 24. Kung ngayon, no? Kasi ang Nisan ay first month sa Jewish calendar. Pero, iniba ng Roman Empire ginawang January, di ba? Kaya nga, gusto ko na explain. Yung Jewish month, first month Nisan, second month Iyar, third month Sivan, fourth month Tammuz, fifth Av, sixth Elul, seventh Tishrei, eighth Heshvan, 9 Kislev, 10 Tevet, 11 Shevat, 12 Adar. Ngayon, yung September, di ba, ang September, 9 yon. Kung kakwentan. Pero bakit September? Ang September, galing sa word na septagon, 7. Okay? Kaya nga 7. So, ito ang 7th month, septagon. Pero, ginawa ng Roman Empire na ginawang 9th month. Tapos yung October, octagon yun, di ba? 8 yun. Yun ang ika-8th month. Pero ginawa ng Roman Empire na ginawang 10th month. Tapos yung November, nonagon.
9 yon. Ginawang 11th month. Tapos yung December, Decagon, ginawang na pang 12 month, di ba? Ginawang pang 10th month yon, ginawang pang 12 month ng Roman Empire. So, ang 11th month talaga ay Shevat, ang 12th month talaga sa calendar ng Jew ay Adar. So, naiintindihan niyo ba? Kaya kung i-check nyo kung ano yung 24th day of the first month, ito ay March to April, no? Na 24. So, as I was standing on the bank of the great river, the Tigris, I looked up, and there before me was a man dressed in linen. Sino tong man dressed in linen na to? With a belt of fine gold from Uphaz around his waist. His body was like topaz, his face like lightning, his eyes like flaming torches, his arms and legs like the gleam of burnished bronze, and his voice like the sound of a multitude. Ngayon, kung i-check natin, sa Book of Revelation, chapter 19, verse 12, nandito si Jesus. His eyes are like blazing fire, and his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself. Sa verse 14, the armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. So, ito ay si Jesus na naging vision ni Daniel. So, nagpakita si Jesus kay Daniel. Dinescribe ni Daniel at sakto sa pagkakadescribe sa Book of Revelation. Dito naman sa Revelation chapter 1 verse 15. His feet were like bronze glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters. Di ba binanggit dito sa Daniel, burnished bronze? So si Jesus ito, nasa vision ni Daniel. Kaya, nasa Old Testament, si Jesus, hindi lang pinapangalanan pa. Madami na tayo nakikita na si Jesus nasa Old Testament. Walang prophet na makikita mo na nagpapakita in a vision na maliwanag. Si Jesus, God. Kaya yung nagsasabi na prophet si Jesus, hindi kayo nagbabasa ng Bible. Dinidescribe dito ni Daniel yung kanyang nakita, at dito sa Book of Revelation, si Jesus ito. So makikita nyo yung nagko-corroborate, no? Sumasakto, nagme-mesh yung sinabi ni Daniel na description kay Jesus dito sa description ni John the Evangelist. Kahit sobrang tagal na ng panahon, hindi naman magkakilala personally si Daniel at si John the Evangelist or John the Beloved. Nakikita niyo na ba si Jesus? So ito, Daniel to, no? Book of Daniel. Ngayon, isa pang proof na si Jesus ay nasa Old Testament. Nabanggit ko na ito dati. Sa Book of Genesis, alam naman natin na ang Book of Genesis, ang nagsulat na to, inutusan ni Almighty Father, ay si Moses. Hindi pa pinapanganak si Moses. Yung creation of the world, wala pa, hindi pa pinapanganak si Moses. Ito, si Abraham ito, wala pa, hindi pa pinapanganak si Moses ito. Pero bakit alam ni Moses? Ang nagsabi kay Moses ay si Almighty Father. 40 days and 40 nights niyang kausap si Almighty Father. Ipinibigay ni Almighty Father lahat ng isusulat ni Moses. Kaya naisulat itong Book of Genesis. So, andito si Jesus, no?
Sa Genesis chapter 18, the Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre. While he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day, Abraham looked up and saw 3 men standing nearby. When he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground. Gusto kong ipakita sa inyo na si Jesus, kahit sa Book of Genesis, nandito si Jesus, okay? Kaya binabasa natin tong kung saan natin makikita si Jesus sa Genesis, Book of Genesis. So nakita ni Abraham. So hindi to vision, kita ni Abraham. 3 men. The Lord appeared to Abraham. So, ang ginawa ni Abraham, nag-prepare siya ng food for the 3 men. And then dito sa verse 13 ng Genesis chapter 18, then the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh and say, will I really have a child now that I am old? Kasi ito yung time din na sinabihan ni Jesus Christ na magkakaanak si Sarah, kahit na matanda na siya. At sinabi ni Jesus, pero hindi Jesus ang pangalan niya kasi nga hindi pa siya pinapanganak, no, ulitin ko. Hindi pa Lord lang ang tawag. Why did Sarah laugh? Will I really have a child now that I am old? Sabi ni Sarah, is anything too hard for the Lord? I will return to you at the appointed time next year and Sarah will have a son. Sabi ni Jesus, the Lord said that. Sarah was afraid, so she lied and said, I did not laugh. But he said, yes, you did laugh. So nakita natin, di ba, ang nakita ni Abraham ay 3 lalaki. At isa ron ay si Lord. Tapos ito naman sa verse 16 in Genesis chapter 18, when the men got up to leave, they looked down toward Sodom, and Abraham walked along with them to see them on their way. And then the Lord said, shall I hide from Abraham what I am about to do? Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised. And then the Lord said, the outcry against Sodom and Gomorrah is so great and their sin is so grievous that I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry that has reached me. If not, I will know. So dito sa verse 22 ng Genesis chapter 18, then the men turned away and went towards Sodom, but Abraham remained standing before the Lord. So 3 men ang nakita ni Abraham. Yung 2 men papunta na ng Sodom, naiwan yung isang lalaki, kausap ni Abraham. It's the Lord, no? Ngayon, bakit nyo sabihin? Baka si Almighty Father yon, di ba? Baka sasabihin niyo. Pero dito sa Genesis chapter 19 verse 1, the 2 angels arrived at Sodom in the evening. So, angel ang kasama ni Jesus. Pero syempre, ulitin ko, hindi pa Jesus ang pangalan niya. 2 angels. So, may Jesus at 2 angels siyang kasama na nakita ni Abraham. Pero ang tumuloy lang sa Sodom and Gomorrah were the 2 angels. Naiwan si Jesus at umalis na. Hindi siya dumiretso ng Sodom kasi madumi yung Sodom. So, yung mga messenger lang ang pinadala. Yun ay ang 2 angels. Ngayon, i-check nyo kung si Almighty Father ba yun, no, di ba? Ngayon, dito naman sa the burning bush, si Moses sa Exodus chapter 33, and the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. But he said, you cannot see my face, for no one may see me and live.
So si Abraham, nakita niya yung face ni Jesus at saka yung dalawang angel. Pero si Moses, hindi niya nakita ang face ni Almighty Father. Kasi pag nakita ang face ni Almighty Father, ang sabi dito, you cannot see my face for no one may see me and live. So, ang na-meet ni Abraham, si Jesus. Ang na-meet ni Moses ay si Almighty Father. So, nakikita na natin yung difference na hindi pwede makita yung gloriousness ni Almighty Father. Pero si Abraham, nakita niya yung gloriousness ni Jesus Christ. Kaya, si Jesus Christ ay ipinadala dito sa lupa, sa atin, to save us from our sins. Kaya, simula pa, bago pa man ginawa ang mundo na to, kasama na ni Almighty Father, si Jesus Christ. So, ituloy natin, dito sa Daniel. Pinapakita ko lang sa inyo yung proof na si Jesus Christ kasama ni Almighty Father. Inuutusan na ni Almighty Father si Jesus Christ. So nakita ni Daniel yung vision. Ang vision na nakita niya, si Jesus. Kasi nakita niya yung face like lightning. Si Almighty Father hindi mo makikita ang face kasi mamamatay kahit sa vision. Pero si Jesus, face like lightning. Kahit sa Book of Revelation, nakita ni John the Beloved or John the Evangelist. Verse 7 ng Daniel. I, Daniel, was the only one who saw the vision. Those who were with me did not see it, but such terror overwhelmed them that they fled and hid themselves. Si Daniel lang ang nakakita ng vision na si Jesus Christ. Kay Daniel lang nagpakita. Pero may makasama si Daniel, hindi nakita ng mga tao na kasama ni Daniel, pero natakot sila. They felt the presence of God. Kaya they hid themselves and they were afraid and overwhelmed of the presence of Jesus. So verse 8, so I was left alone gazing at this great vision. Kaya naiwang mag-isa si Daniel. Gazing at this great vision. I had no strength left, my face turned deathly pale, and I was helpless. Nang hina, si Daniel. He felt helpless. Feeling niya magpa-faint siya. Because yung gloriousness ni Jesus Christ, nakita niya. Kung ang nakita niya ay si Almighty Father, hindi siya mabubuhay. Pero si Jesus ang nakita niya, although powerful din si Jesus Christ, pero nanghina si Daniel. Then I heard him speaking and as I listened to him, I fell into a deep sleep, my face to the ground. Habang nagsasalita si Jesus, nakatulog si Daniel. Bakit nakatulog si Daniel? Napaka-calm ng voice ni Jesus. Napakaganda ng boses. Kaya nga 'di ba si Jesus ang Prince of Peace? Kasi peaceful. Yung pag narinig mo yung boses ni Jesus, maganda. At saka dahil sa holy si Jesus, yung peace na maramdaman mo, it exudes from Jesus. A hand touched me and set me trembling on my knees. Dito sa verse 10. So, dito sa verse 10, may isang kamay na humawak sa kanya o tinapik siya.
So, nag-tremble siya. Natakot siya, nanginig siya sa takot. Verse 11, he said, Daniel, you who are highly esteemed, God loves you very much. Pag sabing highly esteemed, mahal na mahal ni Almighty Father si Daniel. So, nakita ni Daniel ay si Jesus. Kasi ang sabi, Daniel, God loves you very much. You are highly esteemed, greatly beloved. Consider carefully the words I am about to speak to you, and stand up, for I have now been sent to you. Ako ay ipinadala sa iyo. Okay, so inutusan ni Almighty Father si Jesus. And when he said this to me, I stood up trembling. Tumayo si Daniel, pero nanginginig pa rin siya sa takot na he was shaking. Kasi nga, overwhelmed siya sa power of Jesus. Yung holiness, graciousness, lahat-lahat na hindi ma-experience ng tao dito sa mundo. Ma-experience lang yon, yung great power na yun, pagkasama na si Jesus Christ in heaven, tsaka si Almighty Father. Pero, Daniel was highly esteemed. God loved Daniel so much, kaya inutusan si Jesus na si Daniel ay kausapin. Verse 12, then he continued, do not be afraid, Daniel. Since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard and I have come in response to them. Simula pa nung araw na ifinokus mo na yung mind mo para maintindihan si Almighty Father at nagpakumbaba ka, yung mga sinabi mo na mga pagpapakumbaba mo at yung faithfulness mo, narinig yun ni Almighty Father. Kaya ako ngayon ay nasa harap mo para ipaalam sa iyo dahil sa mga salita mo. So, ganun si Almighty Father. Magpapadala si Almighty Father. Magpapadala siya si Jesus sa atin, no? Kung wholeheartedly natin na isisik natin si Almighty Father. Kaya nga, di ba, sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God and all these things will be added unto you. So, ganito yung ginawa ni Daniel. Kahit nasa Old Testament tong si Daniel, yun ang ginawa niya. Si Jesus, binanggit yun sa New Testament, di ba? Kaya tama yung ginawa ni Daniel. Correct yon, righteous yon sa paningin ni Almighty Father. Ang magpapakumbaba. Pag ibinigay mo ang buhay mo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, pagpapakumbaba yon. Pag minahal mo si Jesus Christ tsaka si Almighty Father, mamahalin ka rin. Doble-doble, triple-triple. Mas madami pang pagmamahal kaysa sa ibibigay mo. Ganon si Almighty Father. Unconditional love. Kung dito sa mundo na to, no, kung may tao kang mamahalin, kunyari, mahal na mahal mo, may tendency na yung tao na yon ay aabusuhin ng pagmamahal mo. Gagamitin ng pagmamahal mo against you, to hurt you, ganon. Pero si Almighty Father, hindi. Kung may mga tao na nagmamahal sa Kanya, ibibigay niya sobra-sobra pang pagmamahal. Ganun si Almighty Father. True and faithful. Hindi siya nagmamanipulate ng tao, hindi siya nanloloko ng tao. Totoo siya.
Yun ang kaibihan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Truth. They are all for the truth. Ayaw nila ng hypocrisy and lies. They don't want to abuse and manipulate people. Ganon yung tatay natin tsaka si Jesus Christ. Hindi nang gagamit ng tao. They don't need to do that. Because they are powerful. Yung tao lang naman kasi, kaya lang nagmamanipula ng mga tao na, ay mahal ako ng tao na to, imamanipulate ko to. Kasi nga, ang tao na gagawa sa'yo, ng mananakit sa'yo, minamanipulate ka, it's because that person, insecure siya. He wants to use you, or she wants to use you. Pero si Jesus, wala silang kailangan sa atin eh. Si Almighty Father, wala namang kailangan sa atin. Ang kailangan ni Almighty Father, ang ating faithfulness and love, respect, yun ang gusto ni Almighty Father. Hindi niya gusto ang pera ninyo. He doesn't need your money. Napakayaman ng tatay natin. Kaya lang, nagkakaroon diba sa Old Testament ng tithes and offering. Yun ay para matuto ang mga tao na mag-share ng kanilang blessings. To teach people. Ngayon, ina-abuse naman yun ng ibang mga tao, ng mga religious leaders, religious organizations, or people. Ina-abuse yun. Ginagamit ang pangalan ni Jesus tsaka ni Almighty Father. Pero hindi kailangan ni Almighty Father tsaka ni Jesus ng tithes and offering. Ang kailangan ni Jesus tayo, buong buo, pagmamahal, respect, love. Kasi family ang turing niya sa atin. Hindi religion ang itinuturo sa atin ni Almighty Father. Family tayo. Kaya nga 'di ba sabi ni Jesus, my brothers, my sisters. Kaya nga 'di ba tayo ay anak ng Diyos? Kasi nga family. Yung religion, nagsama-sama lang yung mga tao na iba-iba ang paniniwala para to merge, na magkasama-sama sila para sila maging powerful. Si Jesus at saka si Almighty Father, hindi nila kailangan gawin yun dahil family ang turing niya sa kanyang mga anak. Saan ka makakakita ng ganung klaseng Diyos na turing sa atin mga anak kahit makasalanan tayo? Turing sa atin family. Tanggap pa rin tayo kahit nagkakasala tayo, pinapatawad tayo. We don't have to do anything but to ask for forgiveness and to give ourselves to them. Denying ourselves. Giving our whole heart. Our faithfulness, our loyalty, to serve our Father and Jesus. At ano yung kapalit nun? Ang kapalit nun? To reign with Jesus in heaven. Kasi nga, family. Di ba yung mga religion, ano yan? Anong gagawin sa'yo ng religion mo? Magiging family ka ba? After this life on earth, anong gagawin? Anong mangyayari sa inyo? Pero, pag kay Jesus at kay Almighty Father, family, to reign with Jesus in heaven. Isinashare ni Jesus. Sa kanyang mga kapatid. Sa atin. Yung inheritance. That's true love, totoong pagmamahal. Verse 13, but the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. So sinabi ni Jesus, the prince of the Persian kingdom resisted me
21 days. Nung nagpakumbaba ka, Daniel, narinig ni Almighty Father yon. Kaya pinadala ko sa'yo. I have come in response to them sa iyong panalangin. Pero yung Prince of Persia, kinakalaban ako for 21 days. Ano yung 21 days? Di ba nag-fasting si Daniel ng 3 weeks? So that's 21 days. So ito, divisible by 7 again. 21 days, so 3. 7 times 3. 21. Complete number. Ibig sabihin ng rejected, patuloy na nagkakasala. Yung Prince of the Persian Kingdom. Sino ba yung sinasabing Prince of the Persian Kingdom dito? Pag Prince, anak. Diba? Anak. Persian Kingdom, makasalanan na lugar. Anak ng makasalanang lugar, inaayawan ako for 21 days. Ibig sabihin, nagkakasala, patuloy na nagkakasala, yung anak ng mundo na to o yung mga tao nakatira sa mundo na to. Dun sa Daniel chapter 8, si Gabriel, no, ang binanggit. So that's angel Gabriel. Dito naman, si Michael. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. So sa vision niya, nakita niya si Jesus, kinakausap siya ni Jesus, and then sinabi ni Jesus na si Michael ang kasama ni Jesus nung na-detained siya sa Persian Kingdom under the king of Persia. So anong ibig sabihin nito? Nung boba dito sa lupa, hindi pa nangyayari dito na pinapanganak si Jesus, no? Pero sa vision niya, nakita na niya ni Daniel na si Jesus na-detained or boba na dito sa lupa, ipinanganak at naging parang preso siya. He was persecuted, he was mocked, sinaktan siya, kaya nga detained, no? Ang kasama niya ay si Angel Michael. One of the chief princes came to help me because I was detained there with the king of Persia. So, isa lang ang kasama niya na angel, hindi nakikita ng mga apostles. Pero alam ni Jesus na may kasama siya. May tagabantay, si Jesus. Now I have come to explain to you what will happen to your people in the future, for the vision concerns a time yet to come. So ina-explain ngayon kay Daniel kung ano ang mangyayari in the future. While he was saying this, I bowed with my face toward the ground and was speechless. Hindi makasalita si Daniel. Parang natulala siya na hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Kaya lumuhod siya at yung ulo niya nasa ground. Then one who looked like a man touched my lips, and I opened my mouth and began to speak. I said to the one standing before me, I am overcome with anguish because of the vision, my Lord, and I feel very weak. So, nung yung mukha niya nasa ground, ni Daniel, merong kamay, no? Hindi niya alam kung saan galing yung kamay na to, na nag-appear.
na parang kamay ng tao. Dito sa King James Version, and behold, one like the similitude of the sons of men touched my lips. Then I opened my mouth and spake, and said unto him that stood before me, O my Lord, by the vision my sorrows are turned upon me, and I have retained no strength. Sa vision ni Daniel, nagkapagsalita siya dahil may isang kamay ng tao na hindi niya alam kung saan galing na nag-touch ng kanyang lips. Kaya siya nakapagsalita, kasi hindi siya makapagsalita, speechless siya. Overwhelmed si Daniel kasi sa kanyang vision. Nangihina si Daniel. How can I, your servant, talk with you, my Lord? My strength is gone and I can hardly breathe. Hyper-ventilate si Daniel. Hindi makahinga ng maayos. Yung rhythm ng kanyang paghinga nawala. Dahil weak siya. Overwhelmed siya sa vision na nakita niya. Again, the one who looked like a man touched me and gave me strength. Do not be afraid, you who are highly esteemed. He said, peace. Be strong now. Be strong. Pinalakas ang loob ni Daniel. Huwag kang matakot. You are highly esteemed. Mahal na mahal ka ni Almighty Father. Ikaw ang pinili. Sabi ni Jesus. When he spoke to me, I was strengthened and said, speak, my Lord, since you have given me strength. Ngayon, nung hinawakan na siya at sabing huwag ka matakot, be strong now, be strong, peace. Sabi ni Jesus, lumakas si Daniel. I was strengthened and said, speak, my Lord, since you have given me strength. Kaya kung nangihina tayo, ang kailangan natin, si Jesus Christ, si Almighty Father, sila magbibigay sa atin ng strength. Just like what Daniel experienced, so nangihina siya, humingi siya na sinabi niya na aminado siya na he was weak, and then Jesus gave him strength. So dito sa verse 20, so he said, do you know why I have come to you? Sabi ni Jesus, soon I will return to fight against the prince of Persia, and when I go, the prince of Greece will come. But first, I will tell you what is written in the book of truth. No one supports me against them except Michael, your prince. Dito sa verse 20, no? Dito sa King James Version, then he said to me, knowest thou wherefore I come unto thee? Alam mo ba kung bakit ako lumapit sa iyo at kinausap ka? And now will I return to fight with the prince of Persia. At ngayon, babalik ako para makipag-away sa prince of Persia. So, nung time na to, pinanganak si Jesus. Tapos, he was detained by the king of Persia. So, yun yung time na naka-experience si Jesus ng hirap, no? Dito sa mundo. Ngayon, ito nga yung binabanggit niya ngayon, I will return to fight with the prince of Persia. Yun yung kanyang second coming. And when I am gone forth, lo, and the prince of Greece shall come. Makikipag-away siya sa prince of Persia, sa second coming. At darating naman ang Prince of Greece or the Prince of Greece. Anak, yung prince, di ba? Alam natin ang prince ay anak. Yung Greece, Hellenic to.
Kasi ang mga sinisimbolize ito ay wisdom, no? Mahilig sa knowledge kasi ang mga tao sa Greece. Alam naman natin na ang devil ay cunning, sly. So magkakaroon pa rin ng away, no? Nakakalabanin ni Jesus yung Prince of Greece after niyang kalabanin yung Prince of Persia. But I will show thee that which is noted in the scripture of truth, and there is none that beholdeth with me in these things but Michael, your prince. Ipapakita ko sa iyo, sabi ni Jesus, kung ano ang nasa scripture of truth or book of truth. Ano yung book of truth? Yun yung book of Revelation. Yun yung kasi yung katotohanan na mangyayari na napakahirap. Pero yun ang totoo. And there is none that holdeth with me in these things but Michael, your prince. Pag sinabing Michael, your prince, kasi di ba sa book of Revelation, an angel with his left foot on the sea. Revelation chapter 10 verse 5. Then the angel I had seen standing on the sea and on the land raised his right hand to heaven. So si Angel Michael yun. So ito ang Daniel chapter 10. Nakita sa vision ni Daniel si Jesus. Nababalik ulit si Jesus. Na sinabi kay Daniel na na-experience niya yung hardships. At babalik ulit si Jesus, second coming. At si Daniel ang napili because Daniel, ibinigay na ni Daniel, no? Isinuko ni Daniel lahat-lahat. Yung kanyang will, dinenay na ni Daniel ang kanyang sarili to follow God. Kaya, mahal na mahal ni Almighty Father. Si Daniel ang pinili ni Almighty Father to know these things. Na isulat para mabasa natin. At hindi ko maiintindihan to o malalaman kung hindi kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Dahil hindi ko alam ito. Whenever I start reading the Bible, I tell the Almighty Father, Lord, I don't know what to say. I will teach you. Alam ko namang wala kang alam. Alam ni Almighty Father na wala akong alam. At inaamin ko na wala akong alam. And I get these things, the things that I say, from the Almighty Father. Because on my own, I don't know anything. I give all the glory and honor to the Almighty Father, to Jesus Christ. Pag ibinigay natin yung sarili natin ng buong buo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, mamahalin tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ.
Pero, baka sabihin, bakit nakaka-experience pa rin ako ng trials and hardships in this world? Makaka-experience pa rin tayo because we are in this world. Dumadaan pa rin tayo sa test by fire. Pinapurify tayo to become like Jesus, para maging perfect tayo. It's not easy. It's not easy. I struggle a lot, you know. I'm being honest with you. I struggle a lot, but kapit lang tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus. Kasi wala tayong makakapit ang iba. They have the peace and the love that we are longing for. Kaya kapit lang tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus. Sila lang ang makakapagbigay nun. Wala nang iba. Sila yung matagal na nating hinahanap na makakapag bibigay sa atin ng fulfillment. Forever. Not just temporary fulfillment. But permanent fulfillment. Kasi sa world nito, it's just a mirage. Magkaroon ka na ng isang bagay, after some time, ayaw mo na. Diba? For a time, masaya ka, pero darating ang oras, lulungkot ka pa rin, hindi ka pa rin satisfied. Makikita lang natin yung satisfaction. And the peace, and the love, and the joy. With our true family. With the Almighty Father and Jesus Christ. That's why we have to read the Bible, know our God, know our Father. Kilalanin natin. Para pag dumating ang time, maganda yung damit natin, malinis yung damit natin, kilala tayo ni Almighty Father, kilala tayo ni Jesus pag papasok na tayo sa kanyang kaharian. Hindi tayo madedenay, sino ka? Kinilala mo ba ako nung nasa earth ka? Anong ginawa mo? Kinilala mo ba ako? Kaya, let's always pray and read the Bible. Very important yun, to pray. Kasi pag magpa-pray ka, God will strengthen us. Thank you, and God loves us all very much.